Nagdesisyon ang PBA na i-ban yung mga players na lilipat dito sa ibayong dagat. Base dito sa naging ruling ng PBA Board of Governors at ito'y inaprubahan na, magkakaroon ng 3-year ban yung mga players na magdedesisyon na maglaro sa abroad. Ito'y pagkatapos nung nangyari kung saan sunod-sunod na lumipat na sa ibayong dagat itong sila Jamie Malonzo, William Navarro, and of course itong si Arvin Tolentino. Plus alam natin na meron pang mga ibang players na nagbabalak daw na gustong maglaro sa abroad. Base dito sa ruling ng PBA, mukhang meron pa rin daw sila na gagawin na panibago pagdating dito sa pag-a-adjust ng rules, pati dun sa mga PBA draftees na hindi nabibigyan ng kontrata at yung mga pumipirma dun sa uniform players contract pero hindi naglalaro sa team. Hindi pa natin alam kung ito'y applicable kay Mikey Williams dahil baka hindi retroactive yung batas. Ang maliwanag dito ang talagang nakafocus doon sa mga players na umaalis dito sa PBA at naglalaro sa ibang liga. Kaya ngayon, itong mga players na gustong maglaro sa PBA, magdadalawang isip yan. Maraming bumabatikos dito sa desisyon ng PBA. Dahil ang lumalabas nito, imbis na maengganyo nila yung mga players na maglaro sa PBA, lalo mawawala ng gana yung mag-participate dito sa PBA. Dahil alam nila na kapag may offer silang nakuha sa ibayong dagat, ay baka i-ban sila nung liga. Kaya baka marami tuloy na mga magagaling na players ang lalong hindi sumali ngayon. Isa yan dito sa mga pinoproblema ngayon dito nung mga sigurado ako ng mga agents at ng mga players na gustong sumali sa PBA. Para naman sa Philippine Basketball Association, ito ang nakikita nilang solusyon para mapigilan yung mga players na umalis at maglaro sa ibayong dagat. Pero ang tanong, ito nga ba ang tamang gawin? Yan ang makikita natin sa mga darating na araw kung ito pa talaga ay tama yung gagawin na to ng PBA. Samantala naman natalo sa Taipei itong ating Gilas Pilipinas 95-87. Nanguna dito si Justin Brownlee na naka 19 points pero nag-foul out ito. At itong si Kevin Kiambao maganda rin pinakita naka 17 points at itong si Scottie Thompson naka 16 points pero yung ibang players ng Gilas hindi nakapag-contribute. At kabilang na nga doon, of course, alam na natin yung naging problema natin sa defense at turnovers. Palagi na lamang ganito nagiging sitwasyon. Kaya nga hindi na ako magtataka kung sakasakali na itong Gilas Pilipinas talaga ay lalong mag-struggle dahil susunod pa nating kalaban ay itong New Zealand. Mas matindi pa yan kung nakalaban kaysa dito sa Chinese Taipei. Kaya nga ngayon, pag-aralan natin mabuti kung ano ang dapat gawin. At marami ang nakakapuna ngayon na bakit daw kapag si Coach Tim ko na humahawak sa Gilas hindi masyadong nababatikos, hindi katulad kung si Coach Chot Reyes yan. So ngayon, sabi nga nung iba parang hindi daw patas. Well, kung ano pa man yan, masasabi natin talaga dito na kinakailangan ng improvement sa laro ng Gilas Pilipinas. Hindi pa natin masasabi na sigurado tayong matatalo dito sa New Zealand. Pero kinakailangan natin i-improve yung ating performance kung gusto talaga nitong ating koponan na makalayo pa dito sa FIBA Asia. Dahil syempre, as usual, dito na naman lumalabas na iba yung galing sa international, iba yung galing dito sa PBA. Tignan natin kung paano nag-i-struggle si Junmar Fajardo, 8-time MVP natin. Pero kasi yung laro ni Junmar hindi talaga pang international, pang classic PBA lang. Kaya dyan siya talaga nag-i-struggle, kitang-kita natin. Kaya ngayon, mukhang dito talaga kinakailangan pag-isipang mabuti nitong Gilas Pilipinas kung ano ang dapat nilang gawin kung sakasakali nga na magkaroon tayo ng sabihin natin short turnaround lamang dahil nandyan na ang New Zealand na susunod nating kalaban. At ang PBA ay patuloy pa rin yung off-season movements kahit na ongoing yung kampanya ng Gilas Pilipinas. Kabilang dito sa mga nakikita raw ng mga teams na pwedeng mangyari ngayon, itong San Miguel ay kukunin itong si Jason Brickman. Ang San Miguel matagal na nating nababanggit na gustong humanap ng point guard na magiging stabilizer do sa kanilang roster. At parang ito si Jason Brickman ang nababagay dyan. Si Brickman kasi ay 33 years old na at ibig niya sabihin ito ay veterano. At sa tingin ko pwede naman niya sa San Miguel kahit hindi na bata si Brickman dahil ang hinahanap naman ng San Miguel ay yung veterano talaga na meron ng experience na tutulong doon sa ambisyon nila na maka-Grand Slam. Kaya naman okay lang siguro na si Brickman ang kunan kahit ito'y 32 years old na. At alam din naman natin na si Brickman naglaro na yan dito sa San Miguel Alam, Pilipinas. Kaya pamilya na siya doon sa organisasyon ng SMC. Kaya sa tingin ko,
Makang pwede talaga makuha ng SMB si Brickman. Ang problema nga lang, itong si Brickman ay sigurado na magiging mataas na draft pick yan. At itong San Miguel Beer ay pang number 10 dito sa darating na PBA draft. Kaya masasabi natin medyo mahihirapan silang makuha to si Brickman unless of course mag-trade sila pataas para makakuha ng mas mataas na draft pick. Or baka bumagsak yung value ni Brickman, hindi natin masasabi. Kaya ngayon mukhang maliwanag dito kung gusto ng San Miguel Beer talaga na ma-acquire ang services nitong si Jason Brickman, kinakailangan ay medyo gumawa sila ng paraan para ito'y sabihin na nating masolusyonan. Ang kinakailangan na lamang talaga kung ikaw ang San Miguel Beer ay makahanap ka ng paraan para makuha mo to si Brickman o kaya yung iba pang magagaling na point guards dito sa PBA draft na darating. Dahil syempre kung ikaw naman, ito si Coach Leo Austria, kinakailangan seryosohin mo talaga itong darating na draft para naman maging mas malakas ang SMB. At ang huli nating i-report ngayon na itong Barangay Ginebra, syempre, alam natin naghahanap yan ng isa pang big man na pwedeng maisama dito sa kanilang roster. At kabilang na doon sa mga nakikita nating options dyan ay itong si Will Gosum. Isa sa pinakamagaling na players dito sa NCAA. At sa ngayon ay mukhang isa dito sa mga pwedeng na masama dito sa darating na PBA draft. Ang kinakailangan lang talaga ay magkaroon ng sabihin na nating paraan ng Ginebra para makakuha ito si Gosum. Kasi maraming naniniwala na itong si Will Gosum baka number 2 o number 3 yan dahil alam ng mga teams kung gaano ito kahusay. So medyo mamamroblema Ginebra kung paano nila yan makukuha. Depende na lamang siguro yan dito sa mapag-uusapan nila. Kung sakasakali nga na mapapapayag nila na masama itong si Gosum. Depende na lang kasi yan syempre kung anong magiging sabihin na nating usapan ng Ginebra dito sa Blackwater, Terra Firma at Phoenix. O kaya dito sa Northport, Batangpier. Kasi magdedepende rin yan kung sino-sino pa ibang players na sasali dito sa draft. Dahil yan ang magdedetermina kung gaano kataas o baba itong si Will Gosum. Basta para sa Ginebra kung gusto nilang masigurado na makuha ito, kinakailangan na magkaroon sila ng mas mataas na posisyon dito sa darating na draft. At yan sa tingin ko pinaplano na yan ng management. Siyempre si Coach Tim Cone ngayon busy dito sa Gilas, Pilipinas. Pero itong ating sabihin na nating management ng SMC nagre-ready na yan para dito sa Barangay Ginebra. At yan ngayon ang gusto nila siguraduhin. Na darating yung araw na makakakuha tayo ng mas magaling o isang mahusay na power forward o center na pwedeng kasama nitong si Japet Aguilar. Kaya nga ngayon, dito natin talaga muna sabihin, kahit sabihin natin medyo nakafocus lahat sa Gilas, itong Barangay Ginebra, nagre-ready pa rin yan dito sa mga mangyayari para sa darating na season. Shoutout muna sa ating mga regular na mga taga-subaybay katulad ni Malyari Mascareñas, si Dalmacio de Guzman, Katsakino Dokusin, si Anthony Alon, si Dexter Domer, Ireneo Salangsang, Enju, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray Espejo at Rosales family, Michael D, Anthony Alon at iba pa.